Well, ngayon, marami nagtataka. Ba't ngayon lang magsasalita si spokeshari tungkol dito sa sufficient in form and substance daw ang impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Well, ngayon ko lang po yan tatalakayin kasi nagsalita yung isang mambabatas na nagsabi na unang-una kinakailangan daw ilipat itong madriagang kidnapper, pinaghinalaang kidnapper na pinakulong ko dahil nga sa dahil sa kaso na 2 counts of kidnapping for ransom, dapat daw ilipat sa Kongreso. Ibig sabihin, dapat bigyan ng special treatment itong si Madriaga dahil siya nga ay testigo laban kay Inday Sara Duterte na alam naman natin na puro kasinungalingan ang sasabihin ni Madriaga. At kahapon nga ang sabi ko, siguro yung perjury case ay magiging hadlang sa kanyang paggamit sa basihan ng sinasabi ni Madriaga as a ground for impeachment kasi nga kung mapapatunayan ni Inday Sara na nagsinungaling itong si Madriaga, hindi dapat tanggapin ang kanyang testimonya na kahit anong tribunal kasama na ang impeachment court. No? So tignan natin kung anong magiging desisyon ng hukuman dyan dahil sigurado ko hindi man sila papayag na uupo na lang si Inday Sara at hahayaan na umupo sa Kongreso at magsinungaling itong si Madriaga. Pero kahapon ata may isang kongresista na nagsabi na kailangan ilipat daw sa Kongreso si Madriaga. Ayan na, special treatment. Di ba nung unang lumabas yan si Madriaga at hindi pa kinukuha ng Kongreso at ng mga kalaban ni Inday Sara bilang testigo, sinabi ko na, ay nako, ang kapalit ng pagsisinungaling ni Madriaga ay yung pagtestigo laban kay Inday Sara Duterte at kasama sa usapan yan, unang-una, yung paglipat siguro sa kanya, no? Dahil nga paglipat sa hindi sa kulungan ng Manila City Jail dyan sa Bikutan, no? At ilalagay sa special detention facility. At mukhang gusto na nga niyang pumunta doon sa special detention facility na nasa loob ng Kongreso. No? Sa akin po, hindi makatarungan yan dahil una-una, pabuya po yan sa kanyang pagsisinungaling. Kasi hindi pa naman napapatunayan ang katotohanan ng sinasabi niya. In fact, hanggang hindi na di-dismiss ang kaso ni Inday Sara Duterte for perjury, dapat maingat ang Kongreso dahil hindi naman magdidemanda ng perjury ang Vice President at pangalawang pinakamataas opisyalis ng bayan kung talagang hindi siya sigurado na nagsisinungaling si Madriaga. Sinong dapat paniwalaan? Ang salita ng Vice President o ang salita ng isang akusado sa double counts of kidnapping with ransom na minsan nahatulan na ng kamatayan. Nahatulan na yan ng kamatayan sa isang kidnapping charge din. Laban din sa isa lang Chinong biktima. At pangalawa, itong pinaka-importante, kaya nga tinatanong ko, talaga bang sufficient in substance yung reklamo laban kay VP Sara? Sabi nitong kongresistang ito, kinakailangan ang AMLAC daw at ang Anti-Money Laundering Council at saka ang mga bangko ay kinakailangan isumiti raw sa Kongreso ang mga bank deposits at mga bank transactions ni VP Sara. Kung talagang sigurado sila na sufficient of substance, na talagang nagkaroon ng ill-gotten wealth si Inday Sara Duterte at talagang siya ay nagkaroon ng pagtaas sa kanyang statement of asset of liabilities and net worth na hindi suportado ng income niya at ng income ng kanyang asawa, bakit kinakailangan pa nila ngayon pa lang kukuha ng ebidensya doon sa Anti-Money Laundering Council? Nakita nyo? Ang charge ay graft and corruption. Pero bakit ngayon pa lang sila kukuha ng ebidensya laban kay Inday Sara Duterte? Hindi ba malinaw na yung impeachment na yan ay hindi sufficient in substance? Kasi kung sufficient in substance yan, dapat pasok ng ebidensya, pinakita ng ebidensya sa mga miyembro ng komite. Dahil ang inaantay na lang ngayon ay ang kasagutan nga ni Inday Sara Duterte. Kung ikaw naman si Inday Sara, anong sasagutin mo? Puro paratang lang naman yan. Wala naman kahit anong ebidensya. Samantalang, malinaw sa rules po ng Kamara at ako na may bihasa dyan sa impeachment na yan. 3 beses ako naghain ng impeachment complaint dati, no? Labang kay GMA. Kinakailangan lahat ng ebidensya mo, isinusumite mo na. Nang sa ganon, on the basis of all the evidence submitted, dyan po pagpapasyahan ng komite kung sufficient in substance. Kung ngayon pa lang sila kukuha ng ebidensya at ito nga yung mga, ang hinihingi ay ang statement of assets and liabilities of net worth ni Inday Sara, no? At saka mga bank records. Ibig sabihin, wala pa silang kahit anong ebidensya na merong ill-gotten wealth nga si Inday Sara Duterte. Ang ibig sabihin, wala talagang sufficiency in substance kasi ngayon pa lang sila nagkukumahog at kumuha ng ebidensya. O di ba nauna nga ang pagsasampa ng impeachment complaint bago una-una lumutang itong Madriaga. Itong Madriaga naman ito, bago lang ito, no? Bagong luma kasi nga
nung preliminary investigation pa lamang ni Madriaga for kidnapping for 2 counts, talagang sinasabi na niya na, wow, tao ko ni BP Sara, buti na lang, ako ang private prosecutor at alam ko ang katotohanan. Siguro naman, bagaman hindi ko sinasabi na napakalapit namin Inday Sara Duterte, I know her well enough na hindi siya makikipag-ugnayan sa tao na gaya ni Madriaga, sa tao na mayroong pinaghihinala ang private army at na-raid nga at 100 plus na high-powered arms ang na-recover sa kanyang farm dyan sa Rizal. O bakit naman magkakaroon ng kahit anong ugnayan ng gaya ni Inday Sara sa gaya niya? No? Pangalawa, ito nga po, no? Lumalabas na hindi naman magtitistigo itong si Madriaga kung walang kapalit. Ang kapalit niyan ay unang-una, ililipat siya ng kulungan. Pangalawa, nais siya siguro talagang ma-dismiss yung kaso laban sa kanya. Pero mabuting balita, naku, mukha naman pong ang mga biktima naninindigan. Sinarado na lang nila ang kanilang negosyo dahil iniipit ang negosyo nila para nga siguro iatras ang kaso laban kay Madriaga kesa iatras nila ang demanda. Bakit? Kasi alam nila kapag inatras nila ang demanda at mapalaya uli ang si Madriaga, lalong lalakas ang loob at hindi sila tatantanan. Ang kwento kasi niyan, talagang at some point in time, naging security nila itong grupo ni Madriaga. Malay ba nila na magiging bantay sa lakay ang magiging karanasan nila dyan kay Madriaga? No? At yun nga ang nangyari. Siyang nag-secure, siya rin ang rinireklamo nila ngayon na nangidnap. No? Siyempre, hindi pa sentensyado, pero hindi mo rin naman maaalis na talagang nagreklamo yung mga complainants laban sa kanya for kidnapping at nag-testify na. Tumistigo na sa hukuman in open court at least ang isang biktima at kinilala talaga si Madriaga na kabahagi ng mga kidnappers. So makikita natin na unang-una, itong ebidensya nila na Madriaga, kailan lang yan lumantad. Bagamat pangalawang beses na nilang ini-impeach si Inday Sara for graft and corruption. Pangalawa, ngayon lang sila humihingi ng SALN at ibang mga dokumento galing sa kung ano-anong opisina laban kay Inday Sara Duterte, patunay na kahit anong ebidensya wala silang hawak laban kay Inday Sara Duterte. Anong conclusion natin? Talagang itong supposedly sufficient informant substance sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte ay fishing expedition. Wala pong pagkakaiba yan sa ginawa nilang investigasyon laban sa akin, di umano sa aking mga gawain in connection with Pogo. Sa totoo lang, malinaw naman. Wala akong kahit anong pag-aari sa korporasyon na engaged sa Pogo. Ang sinamahan ko lang ay isang kliyente ko sa isang ejectment case na nagpapaupa sa Pogo. And yet, ang hinihingi nilang mga dokumento sa akin, mga SALN, mga estate papers ng aking nasirang tiya, walang kinalaman sa Pogo. Bakit? Kaya nila ginagawa yun, wala silang ebidensya, kaya nag-fishing expedition. At yan din po ang ginagawa nila ngayon laban kay Inday Sara Duterte. Yung supposedly sufficient informant substance, yan po yung fishing expedition. At siguro gagamitin nga nila ebidensya nila sa Senado. Pero wala pa po talagang sufficiency in substance kasi wala pa silang napapakita na kahit anong ebidensya laban kay Inday Sara Duterte. At malinaw na itong impeachment nito ay ginagamit lamang bilang sandata para pabagsakin at sirain si Inday Sara Duterte dahil alam nila na hanggang ngayon walang kahit sino sa Marcos camp o sa kampo ng mga Dilawan na natatakbo sa 2028 na makakatalo kay Inday Sara Duterte. If at all, yung survey po ng Tanghire, 48 na ata % ang sumusuporta kay Inday Sara Duterte ngayon bilang presidente. Napakalayo na niya sa pangalawang posibleng kandidato na si Leni Robredo, lalong-lalo na nagsalita na itong si Raffy Tulfo na hindi na siya tatakbo para presidente. Ibig sabihin, nung nagsabi si Raffy Tulfo na pinakamalakas ng kalaban ni Inday Sara, bagamat napakalaki na agwat niya kay Inday Sara kung ngayon ang eleksyon ang mangyayari, ay ayaw na rin dahil alam niyang mahirap. No? So ang nag-aambisyon na lang yung antivirus. Pabayaan niyo siya mag-ambisyon. Libre naman mag-ambisyon. No? Hayaan mo siyang tumakbo para makita niya kung gaano siyang lalampasuhin ni Inday Sara Duterte. Matikman niya ang hagupit ng taong bayan sa lahat ng kawalang niyang ginagawa niya. Magtakin niyo, tinulungan ni Inday Sara Duterte manalo bilang senadora sa kanyang ikatlong pagkakataon ng pagkakatakbo at ang unang ginawa matapos siyang manalo, winakwakan ang ama ni Inday Sara Duterte. Tama ba yan? Ang tawag dyan, ingrato. Walang utang na loob. At dahil walang utang na loob, walang ya pa rin. Di ba? O magagalit ka ngayon, antivirus. Di ba? Totoo naman yan. Hindi mo naman mapagkakait yan na talagang lumuhod ka kay Inday Sara Duterte para suportahan ka, manalo ng pangatlong takbo mo at senador at nung ikaw ay nagwagi, ang unang-unang ginawa mo, winakwakan mo yung ama niya
Napakawalang yamo talaga, kasing walang yamo mga bangag na pinalibing ang kanilang mga ama sa libingan ng mga bayani, tapos ang iginante, ikinidnap pa si Tatay Digong papuntang Dahig. Kaya nga po malinaw ang tawag ng panahon para sa mga Pilipino, manindigan. Ang kalaban po ng bayan, mga talagang napatunayan ng mga walang hiya at mga walang utang na loob, mga sakim. Kaya kinakailangan manindigan po. Nabalitaan ko po ngayon, kausap ko lang ang misis ko, nako, 87 na po ang gasolina. Luluhod na po ang Pilipinas. Totoo po, ang magpapaluhod sa Pilipinas ay itong krisis sa gitnang silangan. Sino ba may kasalanan yan? Hindi man tayong dahilan na nagkagera, unang-una, ang nagkaladkad sa atin sa kuko ng gera ay ang Marcos Jr. dahil pinayagan niya ang mga kasundaluhang mga Amerikano na manatili sa ating mga base militar dyan sa Pilipinas. Hindi po ako magtataka kung merong susunog na aatake dyan sa Pilipinas dahil yan naman talaga ang banta ng Iran. Aatakihin niya ang lahat ng mga base militar ng mga Pilipinas, kasama na dyan yung mga base militar na nasa Pilipinas. Meron nga para po ako nakita sa internet at siguro ipopost ko po dito yan. Abay, ang Pilipinas po sa 10 lugar kung saan pinakamaraming base militar ang mga Amerikano, pangalawa po ang Pilipinas. Mantakin nyo yan, pangalawa tayo sa buong daigdig na pinakamaraming mga base militar sa Pilipinas. Sinasabi nila wala rin base militar, pero dahil pinagamit nga natin ang mga base militar natin, kinukonsidera yan ng buong mundo na base militar na ng mga Amerikano. Bakit? Magagamit ba natin yung kanilang mga sophisticated na mga eroplano at mga equipment na nakaparada, lalong-lalo niya dyan sa Lumbia Air Force ngayon, Air Base, dyan sa Cagayan de Oro? Hindi ko nga maintindihan bakit Cagayan de Oro ang gagamitan nila. No? Siguro dyan nila gagamitan yan para rest back papunta ng gitnang silangan. No? Pero kaya nga po, ang sinasabi ko, kiniladkad tayo sa kuko ng gera ng mga Marcos administrasyon kasi ngayon, sigurado po yan. Ang sabi ng mga Iranians, tatargetin nila ang mga base militar ng mga Amerika kahit nasan man yan. At habang nasa Pilipinas sila, naku, magiging target po tayo ng Iran. Wag naman po sana, pero sa tingin ko, sa darating na panahon, mangyayari po yan. Lalong-lalo na napapatunayan ng Iran na ang kanilang kakayahan para talunin ng Amerikano ay hindi sa open confrontation, kung tinatawag na asymmetric attacks. Gagamitin nila mga drones, gagamitin nila cyber attacks, gagamitin nila yung mga maliliit na mga fundamentalist groups, no? Gaya ng Hezbollah. Dito sa ating lugar, alam naman natin na ang Al-Qaeda nandyan din yan. So ano ba naman yun kung tutulungan ng Iran ng Al-Qaeda para pasabugin o magpasabog dyan sa mga base militar ng Amerikano? Wag po sana, dahil ayaw ko na ng isang Pilipino mamatay sa putukan ito. Itong gera po ito, walang kinalaman ng Pilipinas. Ang sinasabi ko lang po, dahil pinagamit nga natin ang mga teritoryo natin, yan po, baka tayo matarget ng Iran. At yan naman po sinasabi ng Iran. Tatargeting nila ang lahat ng base militar ng mga Amerikano. At nandyan po sila ngayon. For some reason, nagkumpul-kumpulan po sila ngayon sa Lumbia. Hindi ko po alam kung ano talaga ang plano nilang gawin dyan sa Cagayan de Oro. Pero kung ano man yan, I'm sure alam yan ng mga Iranians na dumadami mga kasundaluhan dyan sa Cagayan de Oro. Kaya kawawa naman yung mga taga Cagayan de Oro kung tatargetin sila ng Iran. No? At ang tanging pamamaraan para maiwasan yan, wag nating payagan na gamitin ang teritoryo natin ng mga Amerikano. At yan po ay naging desisyon na unang-una ng Spain. Di ba? Kaya galit na galit si Trump dahil sabi ng Spain, ng Prime Minister ng Spain, hindi namin pagagamit ang aming teritoryo para sa kahit anong paglunsad ng atake laban sa Iran. Ang pangalawang nagsabi pa niyan, UAE. Dahil ang UAE, ayaw na nga nilang targeting sila. At nangangako naman ng Iran na hindi tatargetin ang kanilang mga kapwa-Muslim na kapitbahay, wag lang paggamit ang teritoryo sa mga Amerikano. Kaya nagsabi na rin ng UAE, wag niyong gamitin ang aming teritoryo. So dapat ang Pilipinas, ganyan din ang gawin. Sabihin na talaga, umalis na kayo sa aming mga base militar dahil ayaw naming matarget ang mga inosenteng Pilipino sa isang gera na wala namang kaming kinalaman. Pasensya na po kayo. Ang ating pinag-uusapan, yung kawalan ng substansya, kawalan ng ebidensya sa impeachment complaint laban kay VP Sara at ang patunay niyan, ngayon pa lang nila hinihingi ang SALN at iba pang mga bank documents sa Anti-Money Laundering Council laban kay Inday Sara Duterte. Kung totoong meron ng substansya o substance ang reklamo sa kanya, dapat kompleto ng ebidensya at hindi na sila kumakalap ng ebidensya ngayon.
Kung totoong malakas ang kanilang ebidensya laban kay Inday Sara Duterte, dapat hindi na silang nagbibigay ng special treatment sa mga akusado sa kidnapping gaya ni Ramil Madriaga. Pero dahil ginagawa nila pareho yan, ang pangako na bibigyan ng special treatment si Ramil Madriaga, baka nga paatrasin ang nagrereklamo sa kanya o di naman kaya bigyan ng pardon ng presidente kung siya'y makonvict. Anong klaseng testimonya yan? Testimonya na kapalit ng kalayaan, bagamat sabi ng mga biktima, talagang sila yung naging biktima ng kidnapping sa kamay ni Ramil Madriaga. Nakakalungkot po kasi parang nabaliwala ang katarungan para sa mga biktima kapalit ng politika dahil ginagamit lamang si Ramil Madriaga para sirain nga si BP Sara. At kaya naman po, ang aking mensahe, talaga kinakailangan iparinig niyo ang boses niyo. Tama na, sobra na yung kanyang kabangagan ang dahilan kung bakit pumapayag siya na gamitin ng mga dayuhan ng ating mga teritoryo para sa mga gera na wala naman tayong kinalaman at wala tayong benepisyong makukuha. Tayo nga po ang talagang magdurusa pag naggera kasi tignan nyo ngayon, halos 90 na ang presyo ng gasolina ngayon. Yan ba ay ayon sa interes ng Pilipino na magkagera sa gitnang silangan? Pangalawa, naku, mahigit 2 milyong mga Pilipino doon ang pupwedeng mamatay at pupwedeng mawalan ng trabaho dahil dito sa gerang ito. Bakit tayo na magkukontribute para sa pagpatulog ng gera na yan? At pangatlo, siyempre po, ayaw natin na matarget ang kahit anong teritoryo natin ng Iran dahil wala nga tayong kinalaman sa nagaganap na gera ngayon. Kaya mga kaibigan, kinakailangan iparinig nyo inyong mga boses dahil kung hindi, baka mamaya talaga hindi lang tayo mamatay dahil sa taas ng presyo ng bilihin dahil sa gera nito, baka mamaya pati mga bomba na galing sa Iran ang maging dahilan para mamatay ang mga Pilipino sa gera na wala naman po tayong kinalaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at hanggang sa muli, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.